ito na yung part 2 sa paggawa ko ng fish pond mga birds, kung saan isinet up ko ang trap para mahuli muna ang mga tilapia na pumasok dito sa area kung saan naghuhukay ako para sa mini fish pond. At kung paano ko ito isinagawa mga birds ay dapat nyo munang mapanood ang buong video na to. Ano na nga ba ang gagawin ko sa mga similyang to kayong di ko pa naman natatapos sa paghukay ang mini fish pond? Meron na nga tayong libreng similya at napakarami pa. But ibang ori nga ng mga suggestions, opinion ang mga natanggap kong mga birds doon sa in-upload ko na part 1 sa comment section. Kaya dito ko sasagutin yung iba. At ito nga din pala ang kauna-unahang pagkakataon mga birds na magluluto ako at makakain ako nitong talbos ng kamuting kahoy. Yun mga birds, isang napakagandang araw para sa ating lahat. At kung nakikita nyo mga birds, ito nga yung mga similya ng tilapia na pumasok dito mga birds sa area kung saan naghuhukay ako ng mini fish pond. Dahil nga sa taas ng level ng dagat ngayon mga birds, kaya't lumalim din ang tubig dito sa loob ng ilog. At dito sa part na to mga birds ay dito pumapasok yung mga tilapia papunta dito sa loob. Kahit ang ginawa ko ay hinayaan ko lang muna sila na pumasok sa loob at saka binigyan ko sila ng makain. Nang sa ganun ay di ko sila mabulabog dahil abala sila sa pagkain. At habang abala sila sa pagmumukbang ng mga pagkain na binigay ko sa kanila mga birds ay unti-unti kong isinara ang dinaanan nila kanina. At sinilip ko nga sila mga birds mula dito sa labas at andyan sila sa loob. Abala na sila ngayon sa paghahanap ng malalabasan. Ito ang naisip kong magandang paraan mga birds para din ako bibili ng similya para sa aking mini fish pond. Kahit habang malalim pa yung tubig dagat mga birds ay nag-set up muna ako ng paglalagyan mamaya sa kanila kapag hinuli ko na sila. At mag-aantay na lang ako na bumaba ang tubig at doon huhulihin ko na sila mamaya. At sa mga nagsasabi na mali daw yung ginawa ko dahil kapag tumaas yung level ng tubig ay aapaw lang daw yung mga isda dyan sa ginawa kong mini fish pond. Tama naman po mga birds ang sinabi nyo at maraming salamat sa mga suggestions at mga opinion na binibigay nyo mga birds. Huwag po kayong mag-aalala dahil habang ginagawa ko ang mini fish pond na to ay may nakaset na ako ng mga plano kung anong gagawin ko mga birds para di umapaw o para di makawala yung mga isda dyan sa loob. Mas maigi na yung pinagpaplanuhan natin mga birds yung mga bagay na ginagawa natin para hindi masayang yung pagod natin. At sa puntong ito mga birds ay unti-unti nang bumaba yung tubig dagat kaya humibas na rin mga birds ang tubig dito sa loob sa area na to. At ito na din yung tamang pagkakataon mga birds na hinantay ko kanina para hulihin ang mga tilapia na pumasok dito. Kaya sa mga ka-birds natin nagsasabi na mahihibsan daw ang area na to at mga matay lang daw yung mga isda na pakakawalan natin dito. Ito na yung sagot mga birds. Tama po kayo mga birds na hihibsan nga. Pero sa labas lang po mga birds ng fish pond, ihibas yung tubig. At makikita nyo naman mga birds sa video na to na di talaga nahihibsan ang loob ng fish pond na ginawa ko. Pero sa ngayon lang po yan mga birds, di pa ako sure kung sa mga susunod na araw or susunod na linggo or buwan, baka mahibsan nga to. Pero di ko muna iniisip yan sa ngayon dahil di pa naman po natatapos sa paghukay yung fish pond. At ang ginagawa ko ngayon mga birds ay yung mga tilapia na nahibsan dyan sa labas ng fish pond ay yun ang una kong kinuha para hindi sila mga matay. At dyan pa nga lang mga birds sa labas ng fish pond ay marami na akong nakuhang mga tilapia. Ito naman ang susunod mga birds. Kitang-kita nyo mga birds sa video na marami talagang natrap na tilapia sa loob ng fish pond. At ang ginawa ko naman dito mga birds para madali ko silang hulihin ay gumawa ako ng outlet ng tubig para humibas yung tubig sa loob. At saka isa-isa ko na silang hinuli mga birds. Yan, kitang-kita nyo mga birds, napakadami talaga nila. Yung iba maliliit, yung iba naman ay malalaki na at pwede na talagang pang ulam. Pero sa ngayon ay di muna natin iuulam yan dahil aalagaan muna natin yan mga birds. At para di nga ako matagalan sa paghuli sa kanila ay gumamit na ako ng screen dito para madali ko silang makuha at inipon ko sila dyan mga birds sa loob ng screen at ito na sila mga birds. So napakarami at malalaki na yung iba. At pagkatapos ko silang hulihin mga birds ay pansamantala ko silang inalagay sa timba na may tubig at saka nililipat ko sila doon sa malaking kahon mga birds para hindi sila suffocate. At may natatanggap nga din pala ako mga birds na mga comment na bakit daw ako naghuli na kagad ng mga similya ng gayong di pa naman tapos yung fish pond sa paggawa. Tama naman po yan mga birds pero meron tayong solusyon dyan. Kaya sa mga interesado talaga na gustong subaybay ang paggawa ng fish pond na to ay panoorin nyo mga birds ang mga video natin at ang mga susunod ay i-upload natin dahil i-update ko kayo palagi mga birds. At dahil nga sa dami ng mga natrap ko na tilapia dito sa loob ay medyo natagal-tagalan talaga ako mga birds na huliin ito lahat. Umabot ako dyan ng mahigit 1 oras o 2 siguro mga birds. Pero sa ngayon pa lang talaga mga birds masasabi kong nag-i-enjoy talaga ako at tuwang-tuwa talaga ako mga birds sa paghuli nitong mga tilapia na to. At medyo na-excite na din talaga ako sa magiging kalabasan ng ginagawa nating mini fish pond. At di lang naman talaga mga isdang tilapia ang bala ko na pakawalan dito mga birds. Gusto ko din kasi subukang magpakawala dito ng mga isdang banak, bangos, isdang kikero o kitang at saka alimango mga birds. Sa palagay nyo mga birds, pwede kaya yun? Malalaman natin na yan kapag sinubukan natin. Kaya abangan nyo mga birds, gagawin natin yan. At welcome po kayo mga birds na magbigay ng inyong mga opinion, mga suggestions or mga comments mga birds. Lalong-lalo na para dun sa mga ka-birds natin na may sapat talaga na kaalaman sa pag-alaga ng mga isda o alimango. Isa din po talaga yan sa mga kailangan ko para mas marami pa akong matutunan at may apply dito mga birds sa ginagawa kong mini fish pond. At sa puntong ito mga birds ay nahuli ko na nga lahat yung mga isdang tilapia at inilagay ko ito dyan sa isang box na malaki. At sa dami nga nila mga birds ay nakikita kong parang masikip talaga sila para sa isang box kaya hahatiin ko sila at ililipat ko yung iba doon sa isa pang box. Baguhan lang nga ako sa ganito mga birds kaya di ako
sure kung makakasurvive ba talaga sila lahat kapag andito lang sila sa loob ng dalawang box na walang oxygen. Ang nasa isip ko ngayon mga birds ay baka masayang yung mga isda at masayang din yung pagod natin sa paghuli sa kanila. Pero lahat naman mga birds, magagawa natin ng paraan, kahit gagawa natin yan ng paraan, gagawa natin ng solusyon para makasurvive sila at mailagay natin sila ng buhay doon sa fish pond. At nang mahati ko nga mga birds ang mga isda dito sa dalawang box ay nakikita kong parang ang bilis na nilang gumalaw at parang lumakas sila. Pero alam ko talaga mga birds na kapag natagalan sila sa loob ng box ay mamamatay talaga yung ibang mga isda dahil kakapusin sila sa oxygen at masusuffocate sila. Di pa nga natin sila pwedeng ilipat dito sa fish pond dahil marami-dami pa tayong hukayang puti. Madami-dami pa tayong gagawin dito mga birds para matapos ito at mailagay natin yung isda. Pero sa ngayon mga birds ay di ko muna iisipin yan. Pahinga muna tayo at magluluto muna tayo ng masarap na ulam. At ito nga mga birds ang kauna-unahan na magluluto at kakain ako nitong talbos ng kamuting kahoy. Dahil mula pagkabata mga birds ay di ko pa talaga ito nasubukan. Napanood ko nga lang itong mga birds sa social media kaya gagawin natin ngayon at susubukan natin kung ano ba talaga yung lasa at kung masarap pa talaga. Kahit nanguha lang ako ng talbos ng kamuting kahoy dito sa labas ng garden at nanguha na rin ako ng ibang sangkap, iba pang mga gulay-gulay dito sa loob ng garden para paghaluin yung talbos ng kamuting kahoy at yung mga iba pang gulay. Ayaw po ba mga birds na subukan nyo na rin po ba na magluto nitong talbos ng kamuting kahoy at kumain nito? Palagi ko kasing napapanood mga birds sa ibang mga vlogger na nagluluto sila nito at ito ng ulam nila. Kaya susubukan natin ngayon at ito yung mga sangkap natin mga birds. Meron tayo ditong daing, napansahog natin dito mga birds sa ating talbos ng kamuting kahoy at mga talong at okra at meron tayo dito mga birds na kinayod na nyog. At alam niyo ba mga birds na halos lahat dyan sa malulutuin natin mga birds ay libre lang lahat yan dahil meron tayong mga tanim na gulay sa garden at yung mga isda naman ay malapit tayo sa dagat kaya madali lang tayo makapag-diskarte mga birds ng isdang pang-ulam. At doon naman sa proseso ng pag-prepare mga birds sa talbos ng kamuting kahoy ay ginaya ko lang yung napanood ko. Ginayat ko itong mga birds sa maliliit na party at nugasan ko ito at pinigaan sa asin. Pagkatapos kong mag-prito mga birds ng daing ay magigisa lang ako nitong sibuyas, bawang at saka yung sili at iba pang sangkap tulad ng tanglad. At saka igigisa ko muna mga birds yung talong, okra para mauna itong lumambot mga birds kisa doon sa talbos ng kamuting kahoy. Pagkatapos ko nga magigisa yung talong at okra mga birds ay ilalagay ko lang ang ikalawang piga ng gata para palambutin ito. At nung medyo lumambot na nga mga birds yung talong at okra, inilagay ko na itong talbos ng kamuting kahoy at hinalo-halo ko lang itong mga birds at lalagyan ko na naman ito ngayon ng kakang gata. Kapag nagluluto kami mga birds ng ulam ay madalas meron itong mga gulay dahil napakahilig namin sa gulay mga birds. Inilagay ko na rin nga pala mga birds yung pritong tuyo natin at ito yung isa sa magpapasarap sa lasa ng ating mga gulay. At para doon sa mga birds natin na nagluluto ng talbos ng kamuting kahoy at kumakain ito, tama po ba ang ganitong proseso mga birds? Yan nga mga birds, sa part ng video na to ay paluto na yung ating ulam at nakikita ko mga birds na napaka-creamy nito at excited na rin akong kumain ito mga birds kung ano ba talaga ang tunay na lasa ng talbos ng kamuting kahoy. Natimplahan ko na ngayon ng mga birds ng asin at saka seasoning, hindi ko na lang pinakanita sa video at sa part ng video na to mga birds ay titikman na natin kung ano ba talaga ang lasa ng talbos ng kamuting kahoy. Unang tikim ko mga birds ay masasabi ko masarap ito tulad ng ibang gulay. Approve at subukan nyo rin ito mga birds, recommended. Kung ako ang tatanungin at i-rate ko ito 10 out of 10 ito mga birds.